Hello guys, magandang araw sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng tips kung paano po ah, masanay kayo sa mga pangkaraniwang voltahe o yung mga pangkaraniwang voltage output ng bawat power supply. Regulated man yan o hindi. So ito guys, ginawa ko lang po itong diagram na to. Sariling ideya ko po, pero yan po makikita nyo pangkaraniwan sa mga ah, karaniwan sa mga kahit anong circuit ng mga appliances natin. So ito guys, yung mga pangkaraniwang voltahe ginagamit So isa ng output 5 volts. 5 volts pangkaraniwan yan. 6, 9, 12, meron 24. So 37 meron pero hindi gaano. So may 100. Sa mga TV natin, sa mga CRT TV, merong 115, may 110. So meron din mga alanganing voltahe pero halos hindi na gaano ginagamit. Pero ito, karamihan ginagamit 5 volts. Ginagamit yan guys sa mga system control, mga low voltage IC, sa mga circuit ng DVD. Meron yan sa mga LED TV, sa mga smart TV. Siyempre meron din sa CRT TV. At lalong meron din sa mga stereo. So ginagamitan nila ng mga 5 volts yan sa mga system controls nila. Yung 6 volt, pangkaraniwan makikita nyo yan sa mga AM FM radio, no? Yung mga low voltage ICs gumagamit din po niyan. Yung 9 volts makikita din po natin yan sa mga CRT TVs, sa mga DVDs. So marami pa. Yung 12 volts gamit na gamit po yan. Gas na po yan sa lahat ng bagay. Kasama siya ng 24 volts, no? 37 volts, bihira yan. May 100, 115, 110, no? So yan, isipin lang natin guys, ang input pagka circuit ulitin ko, kahit hindi power supply yan, may in, may out. May lagi ituturo ko sa inyo. Laging may in, laging may out. So yung input power supply guys, pwedeng manggaling yan sa main B+. At syempre, pwedeng manggaling yan sa secondary B+ natin. Ibig sabihin ng secondary, dumana siya ng regulated circuit, tong input. Tapos gumawa pa siya ng power supply tulad nito. Gumawa pa siya ng secondary power supply para masupply niya yung isang circuit na 24 volts ang kailangan. So bakit ko ginawang ganyan guys? Kasi ang voltahe natin sa mga CRT TV o kahit anong appliances, basta ang input guys, laging mataas siya, pababa, papunta sa output, palaging ganun. Bihirang-bihira ang circuit na pinatataas niya yung voltahe, unless lang dun sa mga flyback systems natin ng mga CRT, no? Diyan. So yung 110, papasok siya ng flyback. So dadaan siya ng right core ng flyback. So sa dami ng diode, napataas yung voltahe ng 30 kV ng low ampere, high voltage
DC voltage. So pag-usapan natin yan guys. So singit lang natin ano. Ito sa theory guys, alam natin na ang flow of current o yung flow of voltage, DC voltage, no? Ay galing sa negative. And that's yan po yung pinaka theory. So pag sasagot tayo sa exam sa mga NC2 ng TESDA, hindi pwedeng galing sa positive. Ang sagot natin from negative to positive ang flow of current. So yung ikot, kumbaga sa battery, lalabas sa negative, papasok sa positive, no? With the load. Siyempre may load yun, load circuit. Pero pagka bilang technician, hindi nyo na po pwedeng sundin yun. Bakit? Ang hinahanap po natin ay flow of DC voltage using multimeter, digital multimeter or analog multimeter. Example, input, no? Hindi natin hinahanap yung ground. Wala kang pwedeng hanapin ground. Yung ground natin, basehan, yan yung pinakabasehan natin, na ilalagay natin yung negative terminal o yung negative probe ng tester natin, at susukatin natin yung positive. So hindi tayo naglagay ng polarito sa input or dito sa after ng rectification niya para lang sukatin yung ground. Wala pong ganun. So yung ground, sinusukat natin yan via resistance, pangkaraniwan. Via resistance o yung ginagamit nila minsan yung buzzer. Hindi po ako gumagamit ng buzzer guys. Mabilisan, magandang gamitin yan, pero yung buzzer kasi hindi niya naman pag narinig mo pero hindi mo naman nasusukat talaga yung pinaka-resistance, kasi minsan may apektado yung buo naman yung mga pyesa, sira pala yung cable, corroded na, so nagkakaroon ng resistance, bumababa yung voltahe. So guys, balik tayo. Pag power supply, asahan natin po pag ang input meron, asahan mo ang input mataas, pababa hanggang bumaba. 95% ng mga power supply circuit nanggaling sa mataas, pababa. Step down, DC, power supply, puro ganun lang po. Yung input pwedeng galing sa primary, sa secondary, pwede po sa AC yan, no? So ito, pagka lagi mo makita sa circuit guys ng power supply, pag may diode, meron siyang resistor. So yung resistor, ang tulong yan, pag yan 2.2 pababa, fusible resistor po ang tawag dyan. Pag mataas yan, asahan nyo po dropping resistor ang tawag doon. Pag sinabing dropping resistor, ibababa niya lang yung resistance from left to right para ma-down nila yung voltahe kahit paano. So dito sa circuit na to, dadaan siya ng fusible resistor. Lagyan natin ng values guys para hindi kayo malito. Kahit 1 ohms pwede. So dito, dahil tatlo ang output niya, gawin na natin 1.5 ohms, no? Gawin natin pwedeng 3 watts, 2 watts. Pwede natin gawin 3 watts siya, pero pangkaraniwan 2 watts. So dadaan siya ng rectifier, siyempre dadaan siya ng
filter o yung pinaka main filter niya. Pagdating sa ibang circuit, may tinatawag tayo main filter. So, expected natin guys, pag main filter, mataas po yan. No, tulad ng sabi ko sa inyo, pababa po yung voltahe natin. So, expect natin, dito, dumalo naman siya ng resistor. No? Siyempre, pwede nating sabihin na dropping resistor ito. Pwede rin natin sabihin fusible resistor. So, paano natin malaman? Tulad ng sabi ko sa inyo, 2.2, kung makakita kayo ng 3 ohms, pwedeng dropping siya, alanganin, pero pwede siyang fusible resistor. No? Lalo pagka maliit lang. Ang positibo talaga, pag nakita mo, 1 ohms siya, fusible resistor siya, pababa. So, itong itong isa, dumaan siya ng IC, ng isang regulated power supply o regulated IC, IC pa rin yan, ano? Pero mukha siya transistor, 7809, ang output niya, 9 volts DC. So, regulated po siya. No? So, DC puro na po yan. Bisa naglalagay pa sila ng filter dito, maliit na values lang. So, nagpunta na naman siya rito guys sa isang secondary B plus niya. Gumamit naman siya ng Zener diode na 24 volts. At syempre, meron siyang filter, yung capacitor. So, regulated din siya. So, paano natin malaman yung value kung hindi naman nakalagay ang 24 volts? So, malalaman natin sa Zener. Paano kung wala pong part number yung Zener? Burado siya. Let's say, burado. Galing sa ibang technician. So, makikita natin yan sa capacitor. Siyempre, yung capacitor guys, mas mataas ang voltage capacitance niyan kaysa sa actual output niya. Kunyari, 24 volts to. Asahan mo ito, nasa 50 volts yan. So, sample tayo ng values niyan. 1,000 microfarad ulit. 50 volts. So, yan ang value po niyan ng capacitor na yan dito. So, gumamit na naman siya ng dropping resistor, no? Or fusible resistor. Lagyan natin ng values guys. Pagka pangkaraniwan, gumagawa kayo niyan guys. Ohms, pwede natin gawin natin 3 ohms, 1/4 watt. Kailangan gumawa kayo ng circuit sa isip nyo guys, para pagdating sa troubleshooting, kahit wala mga guidelines doon ng mga output sa mga terminals niya, malalaman nyo yung voltahe kahit burado pa lahat yan guys. So, malalaman nyo kung tamper dyan o hindi sa pamamagitan lang ng pag-a-analyze nyo ng circuit o ng mga values na mga nakalagay sa kanya. So, ito, kumuha na naman siya sa ilalim guys. Dumaan na naman siya ng resistor. So, nag-rectify na naman siya. So, 37 volts unregulated kasi dumala siya ng secondary rectifier. Tapos, filter. So, ganun ulit guys, 37 volts output. DC. Asahan po natin ang
values nito ng capacitor na ito ay mataas. Let's say 50 volts, pwede. 50 volts. 50 volts. So, sample lang yan guys. Pero yung voltahe ang pinakamahalaga dyan. So, kung pansinin nyo ito guys, ito, pwede natin lagyan ng value yung trapping resistor nya o yung pwedeng fusible resistor. Lagyan natin ng 1.2 ohms. Lagyan natin ng 1 watts. No, malaki na yung 1 watts na yan. Tutusin na pwede na yung ano dyan eh. Yan. 1/2 watts. Pero gawin natin 1 watts. Matibay. So, saan po yung pinaka-security ng power supply guys? Asahan nyo sa fuse. Sa mga fusible resistor nya. So, ito merong dropping resistor. Pwede siyang fusible resistor. Mataas. So, asahan nyo guys yung pinaka-input dito. Yung pinanggalingan nya. Mas mataas. So, pag sa buong circuit ng isang sa buong circuit ng isang appliances guys, kung ano man yun, sa inyo ganyan lang, magkakadugtong lang siya. Pinalawak lang kasi sa dami nung daanan nung wires niya, hindi nyo nakikita. Pero pag sinundan nyo yung diagram, halos ganyan lang. Ito guys, pinaikli lang natin para makita nyo kung paano ba siya nagbabago. Guys, sample nakita, ito magkadugtong to, nakita natin 37 volts. Asahan mo guys, ito mas mataas itong input voltage kaysa rito. Let's say nasa 50 volts to. Ito. So, gawin natin 50 volts. Gawa tayo ng sariling circuit natin. No? Meron tayong 50 volts DC na nanggaling dito sa input. Siyempre yung capacitor guys, asahan mo mas mataas sa 50 volts yan. Yung capacitor nya o yung main filter values nya. So, ang values nya 100 volts. Pwede natin gawing 2,200 microfarad. So, yun na guys, may values na ang ating main filter. So, gawin natin to. So, yun guys, tandaan nyo sa mga baguhan, sa mga nag-aaral pa lang, ito yung pinaka basic na nagagamit. Hindi siya basic na hindi nagagamit. No? Pwedeng familiar ka sa pyesa pero hindi ka familiar sa circuit. Pwedeng familiar ka sa circuit ng isang power supply pero hindi ka naman familiar sa flow of current. No? Pwede nating sabihin flow of signal din yan guys, kasi hinahanap natin yung takbo ng DC voltage. Saan natin, tandaan natin, pag input mas mataas, pababa sa mga susupply niyang bawat circuit. Itong circuit natin guys, sinimplified natin. Hindi na tayo gumawa ng input dito. Pwede natin i-consider na main B plus yan. Pwede natin i-consider na galing ng transformer yan. Pwede po. Regulated, pwede po. Galing ng chopper transformer, pwede po. No? Pwede tayo mag-branch na kung ano-ano, pwede po. So, ito,
Pag tinignan niyo yung power supply, isang input, may isang circuit na po yan. Isang circuit na po ito. So, ito, yung 7809, isang circuit na naman ng load output ang gagamit sa kanya. Ito pang 24 volts, may gagamit na naman sa kanya. At itong 37 volts, may gagamit na naman sa kanya. Ibig sabihin, ang makikinabang dito, guys, circuit, power supply circuit na ginawa natin ay tatlong circuit. Regulated, sorry, isang 24 volts regulated sa isang 37 volt, no? Pwede ka pang dyan guys, magtugtong dito 7809, dadaan pa ng 5 volts, pwede pa yan. Pero ito, pwede na tong 7805 ito. So yun lang guys, sana may natutunan kayo kahit paano. Nood lang kayo ng nood. Asahan nyo guys, matututo kayo. Wala sa matyaga ang hindi natututo. Kapag gusto, magagawa mo yan. Ano lang, humble lang, be humble lang. Nulit ko guys, stop na po ako sa electronics. Advice ko na lang po sa inyo to. Tip na lang po ito. Salamat po. God bless.